Hi, Sir Carl. Ako po si Joel. 31 taong gulang na ngayong taong kasalukuyan. Dahil sa nalalapit na ang summer season, kaya nagsisimula na rin ang kaliwat kanan na outing sa mga resort at beaches. Ngayon nga ay naghahanda na rin kami ng pamilya ko para mag-set ng date kung kailan kami mag-a-outing. Ito ang dahilan kung bakit ko muling naalala ang kwento ng aking nanay at tatay na may kinalaman sa aswang. Hindi ko alam, Sir Carl, kung may vampire ba dito sa Pilipinas. Pero ayon pa sa naging attitude noong nakaengkwentro nila, pati na rin ang naging kinahinatnan ng biktima, sa tingin ko ay vampira ang dumali doon. Mahilig ako makinig ng mga kwentong aswang dito sa channel mo, pati na rin sa ibang mga narrators. Kadalasan kong naririnig na ugali ng mga aswang ay ang pagiging sugapa sa laman loob ng kanilang biktima. Pero iyong naging biktima na sinasabi nila nanay at tatay ay natuyo lang talaga at sobrang putla. Mukhang dugo lang daw ang kinuha. Wala ring makikitang malaking sugat o kalmot. Kaya nga, ang naging findings na lang ng otoridad ay inatake sa puso. Simulan ko po ang kwento sa umpisa para maging malinaw. Hindi ko na rin po babanggitin ang pangalan ng eksaktong lugar na pinangyarihan dahil unang-una, ayokong makasira ng imahe ng lugar. Pangalawa, hindi naman talaga taga roon iyong grupong pinaghihinalaan naming aswang. Pangatlo, doon din sa resort na iyon ang punta namin ng pamilya ko. Suki na kasi kami sa isang resort doon. Yun din ang resort na binabalik-balikan nila nanay at tatay noong bata pa ako. Noong panahong iyon, nasa 5 taong gulang pa lang ako, kaya wala pa akong muwang sa mga nangyayari. Ang mga unit naman sa resort na yun ay kubo pa raw talaga. Gawa sa matatabang kawayan ang poste, biniyak na kawayan ang sahig, pawid naman ang dingding at bubong. May maayos na bintana na pako ang panglak, maging ang pintuan ay ganun din. Taon-taon, tuwing sumasapit ang summer, ay hindi maaaring hindi kami mag-swimming sa resort na iyon ng 1 hanggang 2 beses. 5 taong gulang ako noong mangyari iyon. Dahil sa wala naman kaming sasakyan, kaya inarkilan ni tatay yung jeep ng kapitbahay namin na kaibigan niya rin. Maiksi lang iyon na gawa sa stainless. May rehas ang bintana at may pintuan na pwedeng lagyan ng padlock. Kaya kahit sa expressway ay pwedeng-pwede yun at safe. Nagkataong yung mismong may-ari ay hindi pwedeng mag-drive para sa amin dahil may aberya ang isa niya pang jeep. Kaya kailangan niyang asikasuhin. Nakisuyo iyon sa panganay niyang anak na si Kuya Brennan na ipagmaneho kami at pumayag naman iyon. Marami kaming dalang pagkain, may mga prutas at may 5 kilong malalaking tahong na binili sa Cavite area. Marami daw kasing nagbebenta doon sa gilid ng daan. Gaya ng pangkaraniwan, naka-reserve na para sa amin ang isang unit. 1 week before ay nagpa-reserve na raw kasi si tatay. Pagkarating doon ay nagulat pa sila nanay at tatay dahil yung kalapit na 2 unit na dati ay kawayan at pawid lang ay concrete na, up and down na rin. May sariling kusina at banyo. Siyempre, doble na ang presyo noon kaysa doon sa inuukupan namin na kubo lang. Dumating daw kami doon ng 2:00 ng hapon. Wala pang nakaukupa sa 2 unit na bago. Sabi raw ni nanay kay tatay na sabihin sa may-ari na kung pwede, doon na lang kami. Okay lang kung mas mahal ang presyo. Sabi naman ng may-ari na okupado na raw iyon at nakapag-down payment na nga. Napatango na lang daw si tatay at sinabing next time ay iyon ang ipapareserve niya. Pasado 3:00
ay may isang grupo ang dumating doon sa isang magandang unit. Tapos kumuha ng videoke at naglabas ng isang kahon na alak na brandy, isang isda na tuna at 2 bangus. Nasa 10 katao ang grupong iyon. 6 na lalaking malalaki ang katawan. May mga tattoo at mukhang mga sanggano. Tapos 4 na mga babae na sa unang tingin pa lang daw ay masasabing mga wild at liberated na talaga. Mga nakatupis bathing suit na kaagad. Tapos maiingay at panay mura at kabastusan ang lumalabas sa bibig. Napasabi na lang daw si nanay na sana makatulog ako sa kinagabihan kahit ganun kaingay ang katapat naming unit. Pasado 5:00 ng hapon nang may dumating naman sa isa pang concrete na unit. Bali bandang kanan namin iyon. Yung mga maiingay kasi ay katapat talaga ng kubo namin. Namangha daw si nanay noong makita niya yung pamilyang dumating. 7 sila katao na sa tingin ni nanay ay isang buong pamilya. Nanay at tatay, 3 anak na lalaki at 2 anak na babae. Tapos yung bunsong babae ay bata pa raw, mga nasa 15 taong gulang pa lang. Habang nagkikwento noon sa akin si nanay ay tinanong ko siya kung ano ang kakaiba o bakit siya namangha. Isang pamilya lang naman pala iyon. Ang sagot naman ni nanay, dahil wala ni isa roon ang nakakasual na damit. Lahat ng lalaki ay nakapolo ng dark color. Ang mga babae ay nakadress at nakadark color din. Maliban sa bunsong anak na nakadress na kulay pula. Noong mapadaan daw ang mga iyon, sa harapan ng unit noong mukhang mga sanggano ay pinagbubulungan sila. Noong makalampas kaunti ay nagsalita ang isa at sinabing, "Hindi dito yung airport! Sa Pasay pa yun!" Tapos nagsitawanan. Paano ba naman kasi isang maleta at mukhang mamahaling ice chest ang dala noong pamilyang misteryoso? Lilingon pa sana yung isang binata, pero hinila na ng nanay at sinabing huwag nang pansinin. Hindi sila nagpunta roon para gumawa ng gulo. Pagkapasok sa unit ay diretsong nagsara ng pinto at bintana. Dumating naman ang may-ari ng resort at kumatok doon. Saglit silang nag-usap tapos nag-abot ng bayad. Saka umalis na rin agad ang may-ari. Nakikita lahat iyon ni nanay dahil naroon siya sa may bintana naghihiwa ng kamatis at sibuyas para sa insalada. Si tatay naman ay nagpapaihaw ng bangus at tahong. Sabi pa nga raw noong isang lalaking may tattoo kay tatay, "Pare, ang lalaki ng iniihaw mong tahong ah! Pwede ba yang matikman?" Dahil takot si tatay na mapag-initan ng grupo, kaya agad niyang sinabing, "Abay, oo naman boss. Sige, kuha ka lang." Sumagot naman iyong lalaki, "Hindi. Ipaglagay mo ako ng marami sa plato mamaya kapag marami ka nang naluto. Ipampupulutan namin." "Oo, sige boss. Abot ko na lang sa inyo mamaya." Sagot pa raw ni tatay. Noong umalis na ang lalaki ay sinabi ni nanay, "Ano ka ba, Fonso? Bakit mo ipinamimigay ang pagkain natin?" Sabi naman daw ni tatay, "Sa tingin mo ba tatanggap ng sagot na hindi iyon? Maawa ka naman, Esther, sa mga buto ko. Malaki ng 4 na doble ang katawan noon sa katawan ko. Anong mangyayari kung guluhin tayo ng mga iyan? Mabuti sana kung ako lang. Paano kung idamay kayo ni Joel? Hayaan mo na. Isang malaking plato ng tahong lang naman ang bibigay ko. Marami pa rin ang matitira sa atin." Hindi na rin daw kumontra pa si nanay dahil tama naman si tatay. Ang tatay ko po, Sir Carl, ay kasing katawan lang ni Bossing Vic Soto. Kaya kahit ako man ay sumasang-ayon sa ginawa ni tatay na magbigay na lang kaysa mabugbog. Pasado 7:00 ng gabi ay nagpasya ng kumain sina nanay, tatay at yung driver namin na si Kuya Brennan. Sinama na nila iyon sa pagkain dahil hindi naman iba iyon sa kanila.
Lalo at kaibigan ni tatay ang tatay noon. Bago kumain ay hinatid muna ni tatay iyong malaking mangkok na puno ng inihaw na tahong doon sa katapat na unit. Tuwang-tuwa naman daw ang grupong iyon at pinilit pang patagayin ng isang shot si tatay bago siya pinayagang umalis. Pagkarating ni tatay sa kubo namin ay suka iyon ng suka. Hindi kasi siya umiinom ng hard kasi anemic siya at may hika. Hanggang 2 bote ng beer lang ang kaya niya. Idagdag pa na wala pa siyang kain sa mga oras na iyon. Kaya sumama talaga ang pakiramdam niya. Gustong-gusto ni nanay na puntahan ang grupong iyon para awayin. Todo pigil naman daw si tatay na wag na. Mapapatrobo lang sila kapag ginawa iyon ni nanay. Isinara na lang nila ang bintana at sa loob na kumain, imbis na sa lamesa sa labas. Nagtatalsikan din daw kasi ang mga alikabok dahil sa kasasayaw ng grupo habang kumakanta. Sabi daw ni Kuya Brennan, "Mang Fonso, dito lang muna ako sa kubo nyo. Nangangamoy trouble eh. Kung hindi sila ang mag-aaway-away mamaya kapag lasing na, maaaring pumalag yung nasa gilid nyo. May ilalaban pa naman ang katawan noong mga binata. Kahit yung tatay nga eh, buong-buo ang dibdib at malaki ang mga braso." "Oo Brennan, tama ka. Basta kapag nagkagulo na, bitbitin mo na yung mga gamit na nakalagay sa bayong. Ako na ang kakarga kay Joel. Diretso na tayo sa jeep mo. Sisibat na tayo agad, bago pa tayo madamay." Nakikinig lang sila noon sa maingay na kantahan habang nakasara ang pinto at bintana. Si Kuya Brennan naman daw ay nakasilip sa bintana sa kanan, yung nakatapat sa misteryosong pamilya. "Brennan, anong ginagawa nila dyan?" "Nagbabaraha lang te, tapos umiinom din ng alak. Pero mukhang sosyal yung alak nila eh. May kinukuha din sila sa ice chest at iniinom din." "Ha? Ano naman yun?" tanong pa daw ni nanay. "Ewan ko po, nakalagay sa stainless na bote eh. Tapos ibubuhos rin sa stainless na baso, kaya hindi ko makita ang laman sa loob." Nawala daw doon ang usapan nila noong sumigaw sa microphone ang isa sa mga lalaki na kasama noong mga sanggano. "Para sa'yo ang kantang ito, bunso! Oo, ikaw nga, yung naka-red dress. Date tayo mamaya. Kapag sakto na ang karga ko, ipapasyal kita sa langit." Wika pa noon, sabay tawanan ng grupo. Agad namang sumilip si nanay sa bintana upang tignan daw ang reaksyon noong pamilya. Nakita nilang nakatayo ang bunsong anak na tila susugurin ang kabilang unit. Nakahawak naman ang tatay sa braso noon habang umiiling-iling. Kitang-kita daw ni nanay na nagkulay pula ang mata noong dalagita. Muli ring bumalik sa normal makalipas ang ilang segundo. Sumapit ang pasado 10:00. Hindi pa rin daw nahihinto ang maingay na pagkakantahan ng grupo. Sabi daw ni tatay kay Kuya Brennan, "Brennan, naalala mo yung bahay kanina sa may bungad? Yung bahay ng may-ari nitong resort? Puntahan mo. Sabihan mo na pumunta rito. Magsama ng mga tanod. Ikwento mo na nanggugulo na ang mga iyan sa kabilang unit. Tapos, huwag kang sumama pa pabalik. Makiramdam ka lang sa malayo. Kapag hindi tumigil ang kantahan pagkaalis ng mga tanod, bumalik ka dito. Aalis na tayo. Pero kung tahimik naman, huwag ka na bumalik. Baka pag hinalaan ka pa na ikaw ang nagsumbong sa may-ari." "Opo, Kuya Fonso." Sagot pa ni Kuya Brennan at umalis na. Makalipas ang 15 minuto, dumating nga ang may-ari. Kasama ang kapitan at 4 na tanod. Pinakiusapan naman daw ng maayos ang mga maiingay. Tapos sinabing 5 kanta na lang at hihinto na sila. Nakahinga raw ng maluwag sila nanay nang marinig iyon. Pero habang kumakanta, ay panay ang parinig ng mga iyon doon sa pamilya. Nakatatlong kanta lang ay pinatay na nila ang videoke. Humiga na raw sina nanay at tatay sa pag-aakalang tapos na ang kaguluhan. Pero nagulat sila
nang makarinig ng mabibigat na pagkatok sa pintuan noong pamilya. Mabilis bumangon si nanay at sumilip sa gilid ng bintana. Nakita niya pagkabukas ng pinto yung dalaga. Mabilis sinakal ng isang kamay yung malaking lalaki. May kasama pala yung lalaki na nakasunod. Sasapakin sana noon yung dalagita, pero mabilis din na may sumalo sa kamay noon yung ate naman noong dalagita. Piniga ng malakas ang kamay at mukhang nadurog ang buto. Sisigaw sana sa sakit ang lalaki, pero chinap ng dalaga ang liig, kaya walang nakalabas na boses. Nagpalingalinga ang dalawa sa paligid. Noong makitang wala namang ibang tao, ay inakay nila pareho ang nanghihinang dalawang lalaki sa bewang, na kung pagmamasdan ay parang magkasintahan lang na naglalakad at namamasyal. Hindi na namalayan pa ng 4 na lalaki sa loob ang pag-alis ng dalawa nilang mga kasama, dahil abala na ang mga iyon sa 4 na babaeng kasama din nila. Kinakabahan daw noon si nanay. Sinabi niya kay tatay na umalis na sila. Sabi naman daw ni tatay na hindi pwede, dahil mas lalo silang paghihinalaan na may nasaksihang kakaiba kung aalis sila ng 10 oras ng gabi. Ang mahirap pa ay kung mapansin noong pamilya ang pag-alis nila, o di kaya makasalubong nila ang dalawang dalaga. Wala nang nagawa si nanay kundi ang manahimik. Lumiwanag na lang sa labas ay gising pa siya. Hindi raw kasi siya makatulog dahil sa nerbiyos na baka pasukin sila ng pamilyang iyon. Sabi naman daw ni tatay na bakit naman sila papasukin, wala naman sila ginagawang masama. Kaya si tatay lang talaga ang nakatulog at ako syempre, dahil wala pa naman akong muwang sa mga nangyayaring iyon. Kinabukasan, maagang bumangon si tatay para sana mag-abang ng mga dadaong na mangingisda, para bumili at magluto ng sinabawang isda o di kaya pusit. Naabutan niya raw na may pinagkakaguluhan ang mga tao sa dulo. Yung dulo kasi na bahagi ay may pangpang at mabato. Maya-maya ay may napadaang mga tanod. Naroon din ang may-ari ng resort, kaya iyon ang hinarang niya at tinanong kung anong meron sa dulo. Ang sabi, may 2 lalaki daw ang natagpuang patay. Agad nang nagkaroon ng hinala si tatay. Hindi na siya tumuloy sa paghahanap ng isda. Nagpaalam na siya sa may-ari na uuwi na dahil bigla akong nagkaroon ng lagnat. Sabi naman ng may-ari na baka napuyat ako dahil sa ingay noong mga katapat na cottage. Tapos humingi iyon ng paumanhin. Sinabihan pa si tatay na magpa-reserve na lang uli next time at iyong magandang unit ang ibibigay niya sa presyong kalahati lang. Sabi naman ni tatay na oo, babalik kami. Noong umagang iyon din mismo ay umuwi kami. Pagkalipas ng 1 buwan ay muli kaming bumalik sa resort na iyon. Doon na sinabi ng may-ari na iyong 2 namatay ay kasama noong maingay na guest na pinapuntahan niya pa sa mga barangay para lang huminto sa pag-iingay. Hinahanap nga daw sila tatay ng mga pulis para sana matanong ng ilang detalye at kung may napansing kakaiba. Sinabi niya naman raw na nag-out ng maaga dahil nilagnat ang anak. Itinanong na lang ni tatay kung bakit hindi yung kabilang unit ang tinanong ng mga pulis. Ang sabi ng may-ari, ilang beses niya na iyong naging guest. Tahimik lang talaga ang pamilyang iyon. Darating nang nakalubog na ang araw. Aalis din kinabukasan bago pa sumikat. Hindi niya nga raw nakita na naligo ang kahit isa sa mga iyon. Iyon din ang dahilan kung bakit hindi na natanong pa ng mga pulis dahil maaga nga umalis. Pinalabas na lang daw ng mga pulis na cardiac arrest ang ikinamatay para case closed na agad. Walang araw pamilya ang nag-claim ng katawan. Maging yung mga kasamahan noon ay naglaho na lang din na parang bula. Tatango-tango na lang daw si tatay sa paliwanag ng may-ari. Magmula noon,
Tuwing magpapabook ng reservation si tatay, ay tinatanong niya raw kung hindi ba nakabook yung pamilyang misteryoso para masigurong hindi nila makakasabay. Hanggang sa namatay na lang si tatay ko, doon pa rin kami sa resort na iyon palaging nagbi-beach. Gawa ng meron kami palagi special discount. Patay na rin sa kasalukuyan ang orihinal na may-ari. Yung anak na babae na ang namamahala ng resort. Kilala niya rin naman ako at si nanay. Kaya kahit wala na ang kanyang ama, VIP treatment pa rin kami at may discount. Hanggang dito na lang ang kwentong ito, Sir Carl. Pasensya na kung yun lang ang detalye ko sa misteryosong pamilya. Base lang kasi ito sa mga nakita ni nanay. Maraming salamat po sa pagtanggap nitong aking kwento. Naway inyong magustuhan. More power sa bumubuo ng iyong channel and God bless. Lubos na gumagalang, Joel ng Ternate, Cavite. 2 taon na sa pagiging pulis ang lalaking si Dennis. Magmula noong makagraduate ay tuloy na siya agad sa pagtatrabaho bilang pulis. Maliban sa pagiging matikas ng pangangatawan, ay meron din talaga siyang angking talino. Kaya naman maganda ang kanyang nagiging performance review mula sa hepe ng istasyon ng pulis na kanyang pinagdudutihan. Magmula noong high school ay meron na siyang steady girlfriend na si Clarissa. Kaklase niya ito sa high school at magmula noong maging magkasintahan sila ay nagtuloy-tuloy na ang kanilang relasyon. Noong makagraduate nga sila ng kolehiyo ay nagpropose na siya agad rito. Pero sinabi niya na hintayin lang muna nila na 5 taon siya sa kanyang pagiging pulis bago sila magpakasal. Para naman may panahon siyang mag-ipon ng igagastos. Kahit pa may kaya sa buhay ang pamilya ni Clarissa, ayaw niya namang iasa ang gastos para sa kanilang kasal. May matalik rin na kaibigan itong si Dennis at siya si Roldan. Noong nasa high school pa lang sila, ay palagi iyong pinagsisilosan ni Clarissa dahil sa tingin ng dalaga ay bading daw ang lalaking iyon. At sa tuwing meron silang lakad na magkasintahan, madalas humarang si Roldan na halatang gumagamit lang ng kung ano-anong dahilan, kagaya ng magpapasama sa pagpapacheck up ng mama nito o di kaya magpapasama kasi bibili ng gamit. Kaya magmula noong high school ay mainit na ang dugo ni Clarissa sa best friend ng boyfriend niya na si Dennis. Noong makagraduate sila ng high school ay kursong nursing ang kinuha ni Clarissa. Si Roldan naman ay ganun din. Doon din iyon nag-enroll kung saan nag-enroll ang dalaga. Doon mas lalong pinagdiinan ni Clarissa sa boyfriend niyang si Dennis na totoong bading ang best friend nito. Kasi napakabihira sa lalaki ang kumuha ng kursong nursing. Naniniwala naman siya na may mga lalaking straight din naman na pwedeng kumuha ng kursong iyon. Pero para sa kanya ay naiiba si Roldan. Marami kasi itong katangian na masasabing may itinatago talagang lansa. Pero sa tuwing magkikwento ng mga hinala niya si Clarissa ay tumatawa lang si Dennis at sinasabing natutuwa siya dahil doon din si Roldan nag-aral sa pinapasukan ng kanyang kasintahan. At least meron siyang kakilalang titingin-tingin sa kasintahan kung may iba bang pumuporma dito. At sinabi rin ni Dennis na naaamoy niya rin naman ang pagiging dual citizenship ng kaibigan, half Filipino and half Filipina. Pero okay lang iyon sa kanya. Kahit kailan ay hindi naman siya binastos o nag-take advantage sa kanya. Kahit pa madalas silang magkasamang nalalasing. Sa paglipas ng mahabang mga taon ng pag-aaral, ay pare-pareho na nga silang nakapagtapos. Nagtrabaho na rin bilang nurse sina Clarissa at Roldan. Si Dennis naman ay naging pulis na nga. Sumapit ang isang summer. Sinabi ni Dennis sa girlfriend niyang si Clarissa na mag-outing naman sila sa isang beach resort. Isasama na rin nila si Roldan. Sinabi naman ni Clarissa
na magsasama siya ng ilang kaibigan at katrabaho para naman hindi puro pagmumukha lang ni Roldan ang makikita niya sa buong panahon ng kanilang bakasyon. Wala naman iyong naging problema kay Dennis. Tinawagan niya si Roldan at inimbita sa pinaplano nilang outing. Agad naman iyong pumayag at sinabing sige, sabihin lang kung kailan para makapag-file ng leave ng maaga sa trabaho. Hindi iyong pag-awi galing sa outing ay papasok na agad kinabukasan. Maging ang pangkaraniwang day off ay pahirapan pa silang payagan dahil sa pagiging short staff ng ospital. Sumapit ang araw ng kanilang outing. Bali nakabook sila ng 3 days, 2 nights sa isang private resort sa probinsyang kalapit lang din naman ng Maynila. Umarkila sila ng van na kanilang magiging service. May sasakyan naman sana ang pamilya ni Dennis, pero hindi ito pinayagan ng ina na gamitin. Dahil siguradong may magaganap daw na inuman, baka umalis pa kahit nakainom at maging dahilan pa ng disgrasya. Kaya mas maigi na ang kumuha ng aarkilahang sasakyan na may kasamang driver para siguradong hindi talaga kasama sa inuman ang driver na iyon, at kung sakaling may emergency ay may matitirang hindi lasing na magdadala sa ospital kung kinakailangan. Dumating ang grupo nila Dennis sa resort ng 1:00 ng hapon. Expected nila na 2:00 pa sila papatuloyin sa unit dahil iyon ang ibinigay sa kanilang details. 2 p.m. ang in, 12 p.m. naman sa ikatlong araw ang out. Pero sinabi sa reception na pwede na silang tumuloy. Dahil 7 a.m. pa lang ng umaga ay nag-check out na ang pamilyang naka-check-in doon. Kaya maaga nilang napalinisan at naihanda ang unit. Bali apartment type iyon na may 2 malalapad na kwarto. Magsasama-sama na lang sa kwarto sina Dennis, Roldan at Alvin. Isa ito sa katrabaho ni Clarissa na certified bading talaga. Maging sa pananamit at buhok ay nakapambabae na talaga. Hindi kagaya ni Roldan na pinaghihinalaan lang nila Dennis at Clarissa. Hindi naman talaga iyon umamin na isa siyang dual citizen. Maliban kay Alvin ay may kasama pa silang 3 babaeng kaibigan. Ito ay sina Cherry, Lyra at Rosana. Habang nasa outing nga ay panay ang bulong ni Dennis kay Roldan na pormahan ang isa sa 3 dalaga na kasama nila. Pare-pareho kasing single, magaganda at makikinis din. Pero sinasabi lang ni Roldan na wag na iyong problemahin ni Dennis dahil siguradong bago matapos ang 3 days na outing nila ay siguradong meron siyang mayayari sa mga kasama nila. Napapangiti na lang si Dennis sa isip at sinasabing sana tutuhanin nga ng kaibigan ang sinasabi nito para mawala na ang agam-agam ni Clarissa na bading si Roldan. Masayang naligo ang grupo noong sumapit ang 4:00 ng hapon. Naging maulap kasi ang kalangitan kaya hindi mainit maligo sa dagat. Kanya-kanyang pabunggahan ng 2-piece swimsuit ang mga dalaga. Maging ang bading na si Alvin ay naka 1-piece swimsuit din at nakasapaw ng shorts ang pang-ibaba. Para hindi gaanong mahalata ang pagbukol ng talong nito. Si Dennis naman ay hindi pahuhuli ang alindog, lalo na at batak siya sa training sa pagiging pulis at nag-workout pa siya ng 3 times a week. Si Roldan ay naka-t-shirt na itim lang at mahalatang wala itong matigas na muscle sa katawan kaya mahina ang self-confidence na maghubad sa labas. Pasado 6:00 ay nag-serve na ng pagkain ang resort. Sinigang na hipon, inihaw na bangus, buttered tahong, seafood pasta at buffalo wings. Saktong-sakto ang dami ng pagkain nila sa kanilang gutom dahil tinapay lang ang naging merienda nila bago sila nag-swimming. Matapos makakain ay sinimulan na rin nila agad ang inuman. Umorder sila ng beer sa resort pero may dala rin naman silang hard drinks.
at pinaikot nila iyon habang ginagawang chaser ang beer. Bandang pasado alas 9 ay lasing na ang lahat. Nagkaayaan na sila na matulog. Tutal may buong maghapon pa naman sila sa kinabukasan para sulitin ang paliligo sa dagat. Magkakasama nang nagsitulog sina Dennis, Roldan at Alvin. Dahil sa sobrang kalasingan ni Alvin, ay para na lang iyong palakang nakabukaka sa gilid na kanyang foam. Hindi na nga nagawang pumwesto sa gitna. Sa isang king-size mattress naman ay magkatabi sina Dennis at Roldan. Agad na silang nakatulog. Nagising ng hating gabi si Dennis dahil nakaramdam siya ng pagkapuno ng kanyang pantog, kaya napilitan siyang bumangon. Napansin niyang wala na siyang katabi. Nasaan na ang mukong na yun? Tanong niya pa sa isip noong hindi makita si Roldan sa higaan. Tinignan niya sa higaan si Alvin. Naroon naman iyon. Nakabukaka pa rin at sobrang lalim ng tulog. Tumayo na si Dennis at nagpunta sa CR. Nakita niyang wala namang tao roon. Ibig sabihin, lumabas ng unit nila si Roldan. Naisipan niyang lumabas upang tignan baka kung ano na ang mangyari sa kaibigan, lalo at lasing rin iyon. Kinuha niya ang kanyang baril at isinukbit sa likuran, saka lumabas ng unit. Inilibot niya ang tingin sa mga cottage malapit sa tabing dagat. Wala namang may tao kahit isa. Lumingon rin siya sa bahagi ng reception. May isang lalaking receptionist lang ang naroon at abalang nanonood ng palabas sa laptop. Naglakad siya papunta sa may gilid, sa bahagi ng cafeteria. Nakapatong lahat ng upuan sa lamesa nang nakapabaliktad at may isang maliit na ilaw lang ang nakasindi at wala ring tao. Nasaan na yun? Muling bulong ni Dennis sa isipan niya. Nagsimula na siyang kabahan dahil baka kung ano na nga ang nangyari kay Roldan. Naisipan niyang puntahan ang dulong bahagi ng cafeteria kung saan merong CR. Marami ang cubicle roon, kaya may nakasindi rin na maliit na ilaw. Dahan-dahan ang kanyang bawat hakbang habang naglalakad patungo roon. Noong naroon na siya, ay doon siya nakarinig ng halinghing ng lalaki at babae na halatang masaya sa kanilang ginagawang milagro. Nakahinga siya ng malalim dahil kung si Roldan ang nasa loob, ibig sabihin ay ayos lang iyon. Gumagawa lang ng kasiyahan. Tol, nandyan ka ba? Roldan, si Dennis to. Muli niya pang sabi noong hindi iyon sumagot at biglang tumahimik ang boses ng dalawa. Maya-maya ay nagsalita na si Roldan mula sa loob. Oo tol, ako ito. Ayos ka lang dyan? Oo naman, mahigit pa sa ayos. Bumalik ka na sa unit natin tol. Babalik na rin ako doon maya-maya. Tatapusin ko lang ang biyahe ko sa langit. Natatawang wika pa ng kanyang kaibigan. Napangiti na lang si Dennis at sinabing, Ala sige, babalik na ako sa unit natin. Ilak mo na lang ang pinto ha pagkapasok mo. Sige, mag-enjoy ka dyan. Huwag mong madaliin, mahaba pa ang gabi. Nakarinig naman si Dennis ng hagikik ng babae sa loob ng cubicle. Pero dahil sa bagong gising siya at antok na antok pa, kaya hindi niya nabubusesan kung sino ang babaeng kasama ng kaibigan sa loob. Maaaring isa iyon sa tatlong kasama nilang mga dalaga. Sige tol, good night, sagot pa ni Roldan. Ngingiti-ngiti na lang na naglalakad si Dennis papabalik sa unit nila at napapasabing, tinutuo talaga ni Mokong na mayayariin siya. Nakaramdam tuloy siya ng inggit. Parang gusto niyang ayain si Clarissa. Kaso, nahihiya naman siyang pumasok sa silid ng mga babae para lang ayaing bumiyahe sa langit ang kanyang kasintahan. Ilang buwan na rin ang nakalipas magmula nang huli nila iyong ginawa. Magmula kasi nang magtrabaho siya bilang pulis, ay hirap na silang pagtagpuin ang schedule nila. Lalo na at panggabi si Clarissa sa trabaho nito.
Bihira din magkaroon ng day off. Binaliwala niya na lang ang init na nararamdaman at pumasok na sa silid, saka bumalik sa pagtulog. Kinabukasan, pagkagising, ay naroon pa rin sa higaan si Roldan. Malalim ang tulog nito. Si Alvin naman ay wala na. Kaya naman bumangon na rin si Dennis para makapagkape. Pagkarating niya sa lamesang kainan ay naroon na sina Cherry, Lyra at Rosana. "Che, nasaan si Clarissa?" "Ayun, tulog pa. Puyat yata eh. Siguro nag-date pa kayo no?" Biro pa ng dalaga. Sinigundahan naman iyon ni Lyra at Rosana. "Uy, baka nag-side trip pa at dumaan sa stairway to heaven." Malanding pagbibiro pa ng tatlo. Nagsalita naman si Rosana. "Sana all may side trip. Hindi ko na maalala eh, ang huling biyahe ko papuntang langit sa sobrang tagal." Dumagdag naman si Cherry. "Ay, true ka dyan girl, intindi kita. Ganitong napaka-hectic ng schedule natin sa trabaho. Wala nang time for love." "Oo nga, ako rin bakla, wala din, zero. Baka mamalayan ko na lang, dry na itong pechay ko at bigla na lang mag-stop operation. Dahil namatay na pala ng tuluyan, hindi kasi nadidiligan." Dagdag pa ni Lyra at tumatawa. Sinabi naman ni Dennis, "Hindi kami nag-side trip ah. Maaga akong natulog. Tapos nagtuloy-tuloy na rin ang tulog ko." Sumagot naman si Alvin, "We, wala ka nga noong nalimpungatan ako eh." "Ah, ayun ba? Umihi lang ako saglit." "Ah, okay. Sobrang antok ko na rin noon. Kaya napatingala lang ako saglit at naborlog na rin uli." Dagdag pa ni Alvin. Habang abala silang kumakain, ay napapaisip si Dennis. Napag-aralan nila sa kanyang pagiging pulis kung papaano kumilatis ng mga taong nagsisinungaling. Halatang walang nagsisinungaling sa tatlong dalagang kaharap niya. Kaya ang tanong, kung wala sa tatlong iyon ang lumabas noong gabi, sino ang babaeng kasama ng best friend niyang si Roldan sa CR sa labas? Nagsimula na siyang kabahan. Pulis siya at matalino. Candidate rin nga siya sa training para maging detective dahil magaling siyang mag-imbestiga. Pero sa mga pagkakataong iyon, gusto niyang sana siya na lang ang mali. Imposibleng si Clarissa ang kasama ni Roldan noong gabi sa CR. Lalo at kahit noong high school pa lang sila, ay hindi na magkasundo ang dalawang iyon. Pero ang tanong na paulit-ulit umieko sa utak niya ay kung sino ang babaeng iyon. Dumagdag pa sa katanungan kung bakit parehong tulog pa at puyat sina Roldan at Clarissa. "Oh, Dennis, anong nangyari sa'yo? Bakit ka nakatulala?" Tanong pa ni Alvin. "Ay, wala. May naalala lang akong trabaho na hindi ko pa pala natatapos." "Hay naku mamang pulis, hindi ka naka-duty ngayon. Kaya wag mo munang isipin ang pagiging pulis mo. Ang isipin mo na lang, isa ka ngayong bakasyonista. Kaya ang magpahinga at mag-enjoy lang ang dapat mong isipin." "Ah, oo, tama ka naman dyan Alvin." Sagot pa ni Dennis sabay tumayo. Hindi niya na inubos ang kanyang kape. Bagkus ay kumuha ng beer sa ref. "Oh, kaaga-aga naman yata niyan." Sita pa ni Alvin. "Ano ka ba? Ikaw pa nga ang nagsabi. Narito ako para mag-enjoy. Tara, samahan mo ako sa baba. Magpapaluto tayo ng pulutan. Tapos doon na tayo tumambay sa cottage, malapit sa dagat. Magpapadeliver na rin ako roon ng alak." "Wow, maagang paglalasing. Gusto namin yan." Sabat naman ng tatlong dalaga. "Sige na Alvin, mauna na kayo. Magpapalit lang kami ng panligo para makaligo na rin habang nagiinuman." Wika pa ni Rosana. Habang naroon sa cottage at nagiinuman, ay dumating ng magkasabay sina Roldan at Clarissa. "Hi Han, ang aga mong uminom ah. Ang aga-aga niyo ring gumising." Bungad pa ni Clarissa. "Oo, hindi kasi kami puyat.
Sobra-sobra pa nga ang tulog namin eh. Ikaw, bakit tila puyat ka yata? Ha? Hindi ah. Naparami lang ang nainom ko, kaya napahaba ang tulog ko. Tuloy-tuloy rin ang tulog ko kagabi. Agad namang tumabi si Roldan kay Dennis. Ano ka ba tol? Mahaba pa ang oras natin dito. Marami pa tayong panahon para mag-enjoy. Wait lang, o-order lang ako ng long silog. Mag-aalas 10 pa lang naman. Baka meron pa silang pang-almusal. Sige. Sagot pa ni Dennis, pero kakaiba ang titig niya sa mga mata ni Roldan. Napansin niya kasi na tila hindi ito makatingin ng diretsyo sa kanya. Si Clarissa naman ay palaging defensive kung sumagot. Tahimik lang na umiinom ng beer si Dennis habang nakatingin sa mga naliligo sa dagat. Makalipas ang kalahating oras, ay nagsibalik na ang tatlong dalaga na kasama nila. Sabi ni Cherry, "Oh, Clarissa, daming puyat ah. Anong oras ka nang bumalik sa pagtulog?" Napatulala ang dalaga at tila naglak ang panga. "Ha? Saglit lang naman akong nawala. Nag-CR lang ako. Medyo naparami ang kain ko eh. Kaya nagtagal ako sa CR." "Ah, ganun ba? Kasi 2 beses na akong naalimpungatan. Wala ka pa rin. Lumabas din ako para lumanghap ng hangin sa terrace, pero hindi kita nakita." Baka nakapasok na ako noon, kaya hindi mo na ako nakita." Depensa pa ni Clarissa. Nahalata naman ni Cherry na tila natataranta na ang kaibigan sa pagsagot. Kaya hindi na nito iginiit na nawala ito ng matagal. Doon na mas lalong naging kumbinsido si Dennis na may nangyayari talagang kababalaghan sa pagitan nila Roldan at Clarissa. Kailangan niya na lang mapatunayan ng personal para hindi siya mabaliktad na mapaghinala o paranoid. Gayunpaman, hindi pa rin natatapos ang pagdarasal niya sa kanyang isipan na sana mali lang siya. Sana hindi nga si Clarissa ang kasamang babae ni Roldan sa CR. Mula noong high school hanggang sa makapagtapos siya ng kolehiyo at magtrabaho, wala na siyang ibang babaeng minahal maliban kay Clarissa. Para sa kanya, ito na ang buhay niya. Hindi niya alam kung ano ang magagawa niya kung mapatunayan niyang pinagtataksilan siya nito kasama ang kaibigan niya pa mismo. Lumipas ang maghapon na wala sa mood si Dennis. Panay na lang ang pag-inom niya. Lulublob lang siya saglit sa dagat at muli nang babalik para mag-inom. Maging si Clarissa ay pilit na rin ang tawa. Sa tingin niya kasi ay naghihinala na si Dennis sa kanyang mga ginawa. Si Roldan naman ay normal lang ang kilos, maingay at pabibo. Panay pa ang pagmamayabang nito na mali daw ang akala sa kanya ng mga kakilala nila. Pasimple lang daw siya kung kumilos pero rock. Mas matinik pa raw siya sa mga ninja at assassin. Tapos gagatungan naman siya ng bading na si Alvin at sinasabing, "Sige nga, kung talagang matinik ka sa chicks, subukan mo ngang sumungkit ng chicks doon sa kabilang cottage. Mahigit 10 ang chicks nila doon, tapos 3 lang ang lalaki, bading pa ang 2. Wika pa nito. Tumatawa lang si Roldan at sinasabing, hindi niya style ang harap-harapang atake. Alam niya ang tamang oras para sa pag-conquer ng isang teritoryo. Naging maingay ang kanilang maghapon dahil sa mga lasing na rin at panay ang kulitan. Kinagabihan, pasado 8:00 ay lasing na ang lahat. Pagod na rin dahil sa maghapong paliligo sa dagat. Maliban siyempre kay Dennis. Hindi naman masyadong naligo sa dagat yun. Pasado 11:00 ng gabi nang tapikin ni Roldan si Dennis. "Tol, gumising ka muna dyan. Puntahan natin yung mga chicks sa kabilang unit. Kursunada ko yung isa roon. Panay rin ang ngiti sa akin eh. Tignan lang natin, baka nasa labas lang ng unit nila at naghihintay na lumabas tayo." "Tol, Dennis, gising." "Ano ba naman yan, Tol?
Pumunta ka lang ba dito para mag-inom at matulog? Bahala ka nga dyan. Lalabas muna ako at maninibak ng bebot. Wika pa ni Roldan noong hindi talaga nagising si Dennis. Pero ang hindi niya alam, hindi talaga tulog si Dennis. Nagtutulog-tulugan lang ito para masundan siya kung saan siya pupunta kapag lumabas. Bago lumabas ng kwarto ay pinatay muna ni Roldan ang ilaw sa loob ng kwarto nila para mas lalo pang lumalim ang tulog nila Dennis at Alvin. 5 minuto ang nakalipas ay bumangon si Dennis. Binuksan niya ng kaunti ang pintuan at tinignan kung lumabas na ba ng unit nila si Roldan. Pero sa nakikita niya, hindi pa. Dahil naroon pa ang chain para sa safety lock ng pintuan. Imposibleng nakasabit pa rin iyon kung may tao nang lumabas. Saglit pa siyang nag-abang hanggang sa makita niyang naroon sa tapat ng pintuan sina Roldan at si Clarissa. Ano ka ba, Roldan? Ngayon pa talaga? Nakita mong naghihinala na si Dennis. Wika pa ng babae. Ano naman? Kahit pa nga mahuli niya tayo, hindi na problema yun. Di ba ang sabi mo, makikipaghiwalay ka naman sa kanya? Oo, pero ang pangit tignan kung mahuhuli niya tayo bago kami maghiwalay. Magmumukha akong cheater noon. Mas mabuti yung makikipaghiwalay muna ako bago niya malaman ang tungkol sa atin para wala na siyang karapatan na maghabol at magalit. Ano ka ba naman, Clarissa? Huwag mo nang problemahin si Dennis. Pinagsisipa ko pa nga para lang magising. Sinabi kong may titirahin kaming bebot ng mga taga-kabila pero ayaw na talagang magising. Sa dami ba naman ang nainom noon na beer maghapon? Ewan ko na lang kung hindi yung tanghaliin ang gising bukas. Halika na, kanina pa ako nanggigigil sa iyo eh. Parang gusto na nga kitang sagpangin kanina sa cottage noong wala yung 4. Tapos nasa CR si Dennis. Ay, ewan ko sa iyo, Roldan. Sige na nga, tara na. Bilisan mo lang ha. Baka may magising pa sa iba nating mga kasamahan. Yun, gusto naman pala eh. Aayaw-ayaw pa. Sagot naman ni Roldan at agad nang lumabas na unit ang dalawa. Nanginginig sa galit ang buong katawan ni Dennis. Tila sasabog ang utak niya sa pag-iisip kung paano nangyari ang lahat. Saan siya nagkulang sa relasyon nila ni Clarissa? Naging mabuti at tapat na boyfriend naman siya. Bakit nagawa pa rin siya nitong pagtaksilan? Hanggang sa hindi na siya nakatiis. Tila isang pelikula na nagpi-play sa utak niya ang posibleng ginagawa nila Clarissa at Roldan habang nagtataksil ito sa kanya. Dali-dali niyang kinuha ang baril sa kanyang bag at isinuksok sa likuran. Ang balak niya ay takutin ang traidor niyang kaibigan upang lumabas ang totoong pagiging binabae nito at maipakita kay Clarissa na isang binabae ang ipinagpalit sa kanya. Dali-dali siyang bumaba at tinungo ang CR sa unahan ng cafeteria. Nagpanggap siyang umiihi sa kabilang cubicle para mapakinggan kung ano ang ginagawa ng dalawa sa kabila. Pero kahit nakapasok na siya sa kabilang cubicle, ay hindi pa rin iyon napapansin ng dalawang nagtataksil. Dahil sa sobrang pagiging abala nila na maangkin agad ang isa't isa. Tila kinukuryente ang utak ni Dennis sa kanyang naririnig. Idagdag pa sa pahirap sa kanyang puso nang marinig ang boses ni Clarissa na malambing na binabanggit ang salitang mas magaling si Roldan kaysa kay Dennis. Hindi na siya nakatiis. Lumabas na siya ng cubicle. Sabay sipa ng pintuan ng cubicle na kinaroroonan ng dalawa. Nakita niya sa akto na pareho pang walang saplot ang dalawa at nakabaon. Mga hayop kayo! Pareho ko kayong pinagkatiwalaan! Parehong nagulat ang dalawa. Maya-maya ay nagsalita si Roldan. Pasensyahan tayo pare. Mas magaling daw ako sa iyo eh. Kaya matagal ka na niyang ipinagpalit. Matagal ka na niya dapat hihiwalayan. Naaawa lang siya sa iyo dahil ang bait mo raw. Galit naman na nagsalita si Clarissa. Tumahimik ka nga dyan, Roldan. Dennis, patawarin mo ako. Pero totoo ang sinasabi ni Roldan. Makikipaghiwalay na ako sa iyo. Hindi na kita mahal. Matagal na ako hindi masaya sa relasyon natin.
Successful lang sa paningin ng iba. Pero para sa akin, hindi ako masaya. Boring ka na masyado. Hindi na alam ni Dennis ang kanyang gagawin. Tila ang nakangising tawa na lang ni Roldan at halinghing ni Clarissa ang naiiwang tunog sa utak niya. Biglang nagdilim ang kanyang paningin. Mabilis niyang binunot ang baril at pinagbabaril ang dalawa hanggang sa maubos ang bala sa loob ng magasin ng kanyang baril. Nagulat ang lahat ng mga nasa resort noong makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. Mabilis lumabas ng CR si Dennis. Pinuntahan niya ang inarkilang van. Tinutukan niya ng baril ang driver nila at kinuha ang susi. Agad siyang bumiyahe ng mag-isa pababalik ng Maynila. Pero hindi siya umuwi sa kanilang bahay. Dumiretso siya sa presintong kanyang pinapasukan at doon sumuko sa kanyang mga kasamahang pulis. Inamin niya ang nagawang kasalanan. Nakulong ng habang buhay si Dennis dahil sa kanyang nagawa sa kanyang best friend at pinakamamahal na kasintahan. Naging matunog ang pangalan ng resort na kanilang pinuntahan dahil sa krimen na naganap. Ilang buwan din iyong iniiwasan ng mga bakasyonista, pero hindi nagtagal ay nabura na rin sa utak ng mga tao ang pangyayari. Muling dumami ang mga nagpapabook na guest, pero karamihan ng mga nag-overnight sa kanila na napapagawi o gumagamit sa cubicle na pinangyarihan ng krimen ay nakakarinig ng boses ng tumatawang lalaki at humihikbing babae. Kaya hindi naglaon ay tinagurian ang resort na haunted. Dahil kahit ilang taon na ang nakalilipas, hindi pa rin natatahimik ang kaluluwa ni Roldan at Clarissa na nagpaparamdam sa cubicle ng CR na pinangyarihan ng kanilang pagkamatay. Wakas. Maraming salamat po mga katribo sa inyong pakikinig. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.